Sa simula ng kwento, isang grupo ng mga gangster ang nagpapahirap sa isang tao sa loob ng bodega. Malamang, may utang ang tao sa lider ng gangster pero matagal na siyang hindi nagbabayad. Dito ay hindi nila intensyon na patayin ang tao bagkus ay tinatakot lamang nila ito sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya gamit ang baseball bat. Kasabay nito, inutusan ng punong gangster ang kanyang kanang kamay na nagngangalang Frank na kunin ang baseball na tumalbog. Ngunit nang pumasok si Frank sa bodega, nakita niya ang lider ng gangster na tinapos na ang kanyang bihag at umalis. Samantala, inutusan si Frank na linisin ang katawan ng lalaki. Di nagtagal ay dumating ang mga pulis at inaresto si Frank sa paratang ng pagpatay sa lalaki. Tila, si Frank ay na-frame up ng lider ng gangster, at ngayon ay dapat siyang makulong. Pagkalipas ng 19 na taon, mukhang matanda na si Frank. Si Frank ay sinintensyahan ng 19 na taon sa bilangguan matapos siyang ma-frame up ng lider ng gangster. Sa araw na ito, lalabas na si Frank at mukhang napakasaya niya na makasama muli ang kanyang pamilya. Pagkatapos maglakad ng medyo malayo mula sa bilangguan, nakita ni Frank ang isang binata na magiging sariling biological na anak ni Frank na nagngangalang Joey. Dito, humingi ng tawad si Joey dahil hindi niya nagawang salubungin si Frank gamit ang kotse at sinalubong lamang niya ito sa pamamagitan ng paglalakad. Habang nasa kulungan si Frank, kinailangan ni Joey na alagaan ang kanyang ina na may matinding karamdaman. Kaya naman, walang choice si Joey kundi ibenta ang kanilang bahay at sasakyan na pag-aari ni Frank. Gayunpaman, ang ina ni Joey o ang asawa ni Frank ay hindi pa rin nailigtas at sa wakas ay kinailangan pang mamatay. Nang marinig ang lahat ng iyon, maaari lamang humingi ng tawad si Frank, at pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Kinabukasan, hiniling ni Frank kay Joey na pumunta muna sila sa kanilang lumang bahay. Tumanggi si Joey dahil naibenta na ang bahay pero gusto lang kunin ni Frank ang isang bagay at pera na ibinaon niya sa likod ng bahay. Sa huli, dinala ni Joey si Frank sa kanyang lumang bahay sakay ng taxi. Pagdating doon, pumunta agad si Frank sa likod ng bahay at hinukay ang lupa. Pagkatapos ay kinuha ni Frank ang pera na ibinaon niya kasama ang baseball bat na ginamit ng lider ng gangster para tapusin ang kanyang bihag. Mukhang napakalaki ang pera na inilibing ni Frank sa lupa, at nagkakahalaga ito ng halos $2 milyong. Ang perang ito ay mula sa pagnanakaw sa mga bangko noong siya pa ang kanang kamay ng lider ng gangster. Pagkatapos ay bumalik si Frank sa taxi at inutusan niya ang kanyang anak na si Joey na magrente ng isang marangyang apartment. Pagdating doon, tuwang-tuwa sina Frank at Joey dahil ngayon ay muli na nilang mararanasan ang magandang buhay. Dito ay pinakiusapan ni Joey si Frank na huwag maghihiganti sa lider ng gangster na nag-frame up sa kanya. Gayunpaman, hindi sinagot ni Frank ang mga salita ni Joey at sa halip ay inanyayahan niya si Joey na bumili ng mamahaling relo. Hindi lang iyon, binilhan din ni Frank si Joey ng bagong cellphone at sports car para hindi na siya mapapahiya at maliitin muli ng kanyang mga kaibigan. Kinagabihan, dinala ni Frank si Joey sa hapunan sa isang magarbong restaurant. Dito ay aksidenteng nakita ni Frank ang isang sexy na babae na nakaupo na hindi kalayuan sa kanyang mesa. Napagtanto ni Joey na matagal nang hindi nakatikim ng pinya ang kanyang ama. Sinabihan din niya ang kanyang ama na lapitan ang sexy na babae. Sa huli, naglakas loob si Frank na lapitan at kausapin ang babae na nagngangalang Mona. Balo rin si Mona at mukhang interesado siya kay Frank. Nang gabing iyon, dumiretso sila sa hotel para maglaban. Matapos ang matinding labanan ay agad na inihatid ni Frank si Mona, at nangako siya na magkikita muli sila kinabukasan. Pagkatapos noon, nang hindi sinasabi kay Joey, palihim na pumunta si Frank sa bahay ng dati niyang kasamang gangster para tanungin ang address ng kasalukuyang lider ng gangster. Malamang, kahit pinagbabawalan ni Joey si Frank, maghihiganti pa rin si Frank sa lider ng gangster na nag-frame up sa kanya. Pero pagdating niya doon, ang bahay ng kaibigan ni Frank ay tinitirhan na ng mga gangster, at namatay na pala ang kaibigan ni Frank 5 taon na ang nakalipas. Hindi basta-basta sumusuko, pinuntahan agad ni Frank ang isa pa niyang kasamahan na gangster na nagngangalang Coke. Nang makita si Frank na nakalaya na sa kulungan, humingi ng paumanhin si Coke at sinabing noon pa man ay hindi niya pinakialaman ang gangster leader na nag-frame up kay Frank. Sa katunayan, agad na iniwan ni Coke ang pagiging gangster nang malaman niyang na-frame up si Frank. Walang pakialam si Frank dahil naniniwala siyang mabuting tao si Coke. Pumunta lang si Frank dito para itanong kung nasaan ang lider ng gangster.
Sinabi ni Coke na hindi niya alam, at ang alam lang ni Coke na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng leader ng gangster ang dalawa niyang kasamahan na tumulong kay Frank. Si Frank, nang marinig ito, ay nagpasalamat sa kanya at pagkatapos ay balak niyang bumalik sa kanyang apartment, ngunit bago iyon ay inimbitahan ni Coke si Frank sa kasal ng kanyang anak na babae na gaganapin sa paparating na linggo. Kinabukasan, makikita natin na nagpapanik si Frank dahil wala si Joey sa apartment, pero matapos sumigaw ng malakas, dumating na rin si Joey at sinabi ni Joey na nagtatambay lang siya sa ibaba. Hiniling ni Joey sa kanyang ama na huwag nang mag-alala sa kanya dahil nasa hustong gulang na siya. Sumagot si Frank na mahal niya si Joey kaya ayaw niyang mawala si Joey. Kinagabihan, pumunta si Frank sa isang bahay aliwan para hanapin ang dalawa niyang kasamahan na miyembro pa rin ng leader ng gangster. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Frank ang isa sa kanila, iyon ay si Jimmy. Dito, agad na tinutukan ni Frank ng baril si Jimmy at tinanong kung nasaan na ang leader ng gangster. Si Jimmy na ayaw magsalita ay agad na nakipagsuntukan kay Frank na nagresulta ng isang kaguluhan. Matapos ang mahabang laban, sa kasamaang palad, nakatakas si Jimmy. Kinabukasan ay ipinakita si Frank na naghahanda ng mga sandata para tugisin si Jimmy at ang isa pang gangster. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nahuli siya ng kanyang anak kaya agad na pinagalitan ni Joey si Frank. Ayaw ni Joey na maghihiganti si Frank dahil hindi nito malulutas ang problema. Gayunpaman, iginiit ni Frank na nagsasabi na ang mga gangster ang nagpapahirap sa kanila sa loob ng 19 na taon at sila rin ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang asawa o ang ina ni Joey. Pagkatapos ay umalis pa rin si Frank, at sa pagkakataong ito ay pinuntahan niya ang kasamahan ni Jimmy na nagngangalang Trip, na nagbebenta ng karne. Nang makita niya ang pagdating ni Frank, agad na natakot si Trip, at humingi siya ng tawad dahil isa siya sa mga gangster na nag-frame up kay Frank. Dito, tinanong ni Frank kung nasaan na ngayon ang leader ng gangster at si Jimmy. Nanumpa si Trip na hindi niya alam ang kinaroroonan ni Jimmy, ngunit para sa leader ng gangster, siya ngayon ay may sakit at ginagamot sa isang nursing home. Matapos ibigay ang impormasyong iyon, umaasa si Trip na mapatawad siya ni Frank. Gayunpaman, binaril pa rin siya ni Frank sa ulo. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Frank ang kanyang mabuting kaibigan na si Coke at sinabi sa kanya na pinatay niya si Trip. Ang susunod na target ni Frank ay si Jimmy at ang leader ng gangster. Pagkatapos nito, magsisisi si Frank. Hindi nagtagal, bumalik si Frank sa kanyang apartment at doon ay biglang sumakit ang kanyang ulo. Agad na tinawagan ni Frank ang kasambahay at pinatawagan ang kanyang anak na si Joey. Gayunpaman, nang buksan ng kasambahay ang cellphone ni Frank, wala pala siyang contact ni Joey. Hiniling ni Frank sa kanya na tingnan ang call history dahil kagabi ay kinontak niya si Joey, ngunit sinabi pa rin ng kasambahay na walang call history sa cellphone ni Frank. Dahil ayaw niyang sumakit pa ang kanyang ulo sa pag-iisip tungkol dito, agad na pinaalis ni Frank ang katulong dahil magpapahinga na siya. Makalipas ang ilang oras, may bisita si Frank na isang babae. Nagkunwari ang babae na lambingin si Frank, pero sa totoo lang, gusto palang nakawin ng babae ang lahat ng pera ni Frank. Si Frank na hindi ganoon katanga ay agad niyang pinaalis ang babae, pero hindi ito tinanggap ng babae. Kasabay nito, dumating ang isang lalaki na kasamahan ng babae at hiniling niya kay Frank na ibigay ang lahat ng pera. Gayunpaman, si Frank, na hindi natatakot sa mga banta sa buhay, ay agad na bumunot ng baril at hinarap ang lalaki. Si Frank, na mayroon pang natitirang awa, ay hindi pinatay ang dalawang magnanakaw bagkos ay pinalayas lamang sila. Pagkatapos nito, pinaandar ni Frank ang kanyang sasakyan upang hanapin ang lokasyon ni Joey, ngunit sa daan, si Frank ay kinontak ni Joey at sinabing nangangailangan siya ng tulong. Ibinigay din ni Joey ang kanyang kasalukuyang lokasyon, kaya agad na pinuntahan ni Frank ang lugar. Pagdating doon, agad na pumasok si Frank sa bodega, at pagkatapos ay natagpuan niya si Joey, na nasugatan. Hindi sinabi ni Joey sa kanya ang nangyari, kaya mabilis siyang dinala ni Frank pabalik sa apartment. Kinabukasan ay makikita natin si Joey, na mas mabuti na ang kalagayan, gayunpaman, ayaw pa rin niyang sabihin kung ano ang nangyari sa kanya. Sa huli, nagkusa si Frank na isama si Joey na pumunta sa libingan ng kanyang yumaong ina upang maibuhos ni Joey ang lahat doon. Ngunit nang nasa libingan, laking gulat ni Frank nang makita niya ang libingan ng kanyang asawa na katabi ng isa pang libingan na nagtataglay ng pangalang Joseph Carver o Joey, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki.
Napag-alaman niya na ang kanyang anak na si Joey ay patay na mula noong 2005. Si Joey, na palaging kasama ni Frank, ay anino lamang ni Joey. Hindi alam ni Frank na namatay na ang kanyang anak. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng anino ni Joey na pinatay siya ng kasamahan ni Frank na nagngangalang Coke. Hiniling din ni Joey sa kanyang ama na palayain na siya para maging mapayapa si Joey at ang kanyang ina sa kabilang buhay. Sa huli, nangako si Frank na magiging sinsero siya, pagkatapos ay naghiwalay sila ng landas. Pagkatapos noon, kinuha ni Frank ang lahat ng natitira niyang pera, saka siya nagmamadaling umalis para puntahan si Mona, ang babaeng nakadate niya noon. Ibinigay ni Frank ang lahat ng pera niya kay Mona, pagkatapos ay humingi siya ng tawad kung hindi na siya makakabalik. Pagkatapos noon, pumunta siya sa nursing home para bisitahin ang leader ng gangster. Dito, nagpanggap si Frank na bibisitahin ang gangster leader habang may dalang regalo. Pagdating sa silid, nakita niya ang gangster leader na nakahiga at walang magawa. Pagkatapos ay binuksan ni Frank ang regalo, na isang baseball bat na ginamit ng leader ng gangster para tapusin ang kanyang bihag. Sinadya din ni Frank na tapusin ang leader ng gangster gamit ang baseball bat, ngunit agad siyang tumigil dahil may prinsipyo si Frank na huwag umatake sa mga taong walang magawa. Sa huli, inilagay ni Frank ang baseball bat sa dibdib ng leader ng gangster. Pagkatapos, nagplano si Frank na puntahan si Jimmy na pumalit sa kasalukuyang posisyon ng leader ng gangster. Habang siya ay palabas sa nursing home, biglang inatake ni Jimmy si Frank, na nagresulta sa isang shootout. Si Frank ay mas may karanasan kaysa kay Jimmy. Sa wakas, nagawa niyang tapusin si Jimmy sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo na nagtatago sa likod ng kotse. Pagkatapos noon, pumunta si Frank sa kasal ng anak ni Coke, na ang kaibigan ni Frank. Malamang, ang pagdating ni Frank sa lugar ay hindi para dumalo sa party kundi para itanong kung bakit kailangang patayin ni Coke si Joey, ang anak ni Frank. Pagdating doon, agad na hinarap ni Frank si Coke at ang kanyang anak na babae. Hiniling ni Frank kay Coke na ipaliwanag ang lahat ng dahilan kung bakit niya pinatay si Joey. Nang walang ibang pagpipilian, sa wakas ay umamin si Coke at sinabi ang lahat. Noong panahong iyon, miserable ang buhay ni Joey mula nang makulong si Frank sa bilangguan at sa pagkamatay ng kanyang ina. Nadismaya si Joey at piniling maging adik. Araw-araw ay nanghihingi si Joey kay Coke ng pera para bumili ng droga, kaya sa paglipas ng panahon, nagsawa na si Coke, at wala na siyang ibang paraan para patinuin si Joey kaya napilitan siyang patayin si Joey. Muli, humingi ng tawad si Coke dahil sa ginawa niya kay Joey. Matapos marinig ang lahat ng paliwanag ay tila balak pa rin ni Frank na patayin si Coke bilang paghihiganti, ngunit agad na naalala ni Frank ang kanyang kasalanan, kaya agad niyang pinigilan ang kanyang intensyon. Ngunit nang makarating sila sa labas, si Frank ay napapaligiran ng ilang pulis. Malamang, nang binaril ni Frank si Coke kanina, agad na nakipag-ugnayan ang mga tauhan ni Coke sa pulisya at iniulat nila na nanggugulo na naman si Frank. Ang mga pulis na alam na si Frank ay isang ex-convict, ay mabilis na pinalibutan si Frank. Dito, binalaan ng pulis si Frank na huwag gumalaw kung ayaw niyang mabaril. Gayunpaman, si Frank, nasawa na sa buhay, ay patuloy na naglalakad, kaya't si Frank ay pinaulanan ng bala ng mga pulis. Nang siya ay naghihingalo, nakita si Frank na masayang nakangiti dahil nakita niyang katabi niya ang kanyang anak na si Joey. Pagkatapos noon, binawian ng hininga si Frank dahil sa mga natamo niyang pinsala. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.